Kids, it's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan pa ang lesson dito sa Mathematics 1. Ang ating topic, magkumpara ng mga bilang hanggang 100 gamit ang mga wastong simbolo na mas kaunti, mas marami at magkapareho. Tayo ay nasa ikapitong linggo na. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Simulan na natin! Pero syempre, kung gusto mo na ikaw ay nagsasagot habang pinanunood ang video na ito, siguraduhin mo na kalapit mo na ang iyong notebook at ang iyong lapis. Ang paghahambing ng mga bilang mula 1 hanggang 100 ay ginagamitan ng simbolo para makita na mas marami, mas kaunti at magkaparehong bilang. Pagkatapos ng araling ito, ang mga bata ay inaasahang mapaghahambing ang mga bilang 1 hanggang 100 gamit ang mga wastong simbolo na mas kaunti, mas marami at magkapareho. Ako sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral tungkol sa pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ito ay ang tungkol sa place value, yung value at renaming of numbers. Dito muna tayo sa place value. Sa nakikita ninyo, meron tayo ditong bilang. Okay, may bilang tayo dito. Tapos, dito sa may kanan, meron tayong sampuan at isahan. Meron na ditong halimbawa ng 27. Ang sampuan sa 27 ay 2. At doon naman sa isahan ng 27 ay 7. Punta tayo sa 34 o 34. Ano ang sampuan sa 34? Yan, bilang na 3. At ang isahan naman sa 34 ay yung 4. Punta tayo sa 67. Ano ang sampuan sa 67? Yung bilang na 6. At ang isahan naman sa 67 ay ang bilang na 7. Last number, 83. 83. Ang isahan dito, paunahin natin yung sampuan. Ang sampuan sa 83 ay yung bilang na 8. At ang isahan ay bilang na 3. So, ayan yung place value, pwesto ng mga bilang. Punta naman tayo sa value. Ang value ay ang katumbas na halaga na to o katumbas na bilang. Sa number 45, bilang na 45, ang katumbas na sampuan na 4 ay 40. Ang katumbas na bilang ng isahan na 5 ay 5 pa rin. Ano naman sa 63? Ano ang katumbas na sampuan na 6? Ito ay 60. At ang katumbas ng isahan na 3 ay 3 pa rin. Next na tayo. 70. Ano ang katumbas ng sampuan na 7? O 7 sampuan. Katumbas ng 7 sampuan ay 70. At ang katumbas ng walang isahan. 0 ang ones. Siyempre, 0 pa rin. Kasi 0 nga yung ones eh. At dito naman sa 38, ilan ang katumbas ng 3 sampuan? Yan, 30, tama. At ang katumbas ng 8 isahan ay 8 pa rin. So, yan yung tinatawag nating value o katumbas na bilang ng bawat sampuan at isahan. Naming. Kung meron tayong bilang na 20, sa paanong paraan pa natin ito maisusulat sa sampuan at isahan? Pwede itong 2 sampuan, 9 na isahan. O kaya naman ay 20 at 9.
Tama ba sagot mo? Ayan, o, next. Paano kung meron naman tayong bilang na 71? Paano natin ito isusulat sa sampuan at isahan? Maaaring 7 sampuan at isang isahan. Sa value nito, 70 at 1. Kung may bilang tayong 18, sa paanong paraan pa natin pwedeng isulat ito sa sampuan at isahan? Maaaring isang sampuan at 8 isahan. Pagdating naman sa value, 10 at 8. So, ganun lang kadali. So, punta na tayo sa isa pa aral. Match other ways to write the same number. Guguhitan lang natin alin ba ang dapat na katapat nito sa paano yung renaming natin. Kung meron tayong 32, alin dito yung isa pang paraan ng pagsulat ng 32 o katumbas nito. So yan, I'll give you 10 seconds lang. Bigyan ko kayo ng 10 segundo. Tingnan nyo mabuti at tingnan natin, sasagutan natin yan kung tama ang iyong sagot. Ready na? Ayan, sagutan na natin. 32, 32. Alin ang tamang sagot sa 32? 3/10 at 2/1. 54. Meron tayo dito 5/10 at 4/1. 70. Hanapin. 7/10 at 0/1. 36. 3/10 at 6/1. Tama pa rin ba sagot mo? Ayan, you're doing great. Tuloy na natin. 98. 9/10 at 8/1. Last two numbers na tayo. 56. 5/10 at 6/1. Last number. 73. 7/10 at 3/1. Ayan, na-perfect mo ba? Dahil na-perfect mo yan, bibigyan kita ng 5 bagsak. Good job! Sa pagkatuto bilang isa. Paghambingin ang dami ng bawat larawan gamit ang salitang mas marami, mas kaunti at magkapareho. Piliin ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. So dito, sa mga pagpipilian na mas marami, mas kaunti, magkapareho, pipili ka lang ng isa dyan para mapaghambing ang mga larawan na nasa kaliwa at nandito sa kanan. Ito ay napag-aralan na natin noon pang ika-5 linggo, kung hindi ako nagkakamali, o ika-4 na linggo. Kaya alam ko na mas madali mo pang masasagutan ito. Ito naman yung number 2. So, ganun din yung gagawin. Number 3. Pili lang dito ha, yung nandito sa gitna ng mga salita. Mas marami, mas kaunti, magkapareho. Sa paghahambing ng mga bilang, gumagamit tayo ng simbolong mas, yan, ito, mas kaunti, mas marami, magkapareho. Minsan kasi, may gumagamit ng salitang mas maliit, mas malaki. Pero mas appropriate yung mas kakaunti, mas marami dahil pinag-uusapan natin ay ang bilang at kapareho. Halimbawa natin dito ay ang 15. Ito, 15 ay mas marami kaysa sa 9. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano matatandaan ng bata o matatandaan mo yung paggamit na tong simbolong ito. Okay, ang 15 ay mas marami sa 9. So, sa English, punta tayo dito sa kabila, yung English natin. Comparing numbers using symbols, less than, ito yung less than, greater than, and equal to.
We have here an example, 19 is less than 30. 19 is less than 30. Okay, mamaya magbibigay pa tayo ng iba pang halimbawa kung paanong mas mauunawaan ng bata o mas mauunawaan mo yung paggamit ng mga symbols na ito. Ito na yon. Mas kaunti o less than. Halimbawa natin ay 7 mas maliit sa mas kaunti. Ang 7 ay mas kaunti sa 11. Kapag ako'y nagtuturo na to, ganito ginagawa ko. Ako'y nagdo-drawing. Halimbawa ito, alin ang mas malaki? Yun ang kakainin. Yan, dinodrawingan ko yan na ganyan. Kaso, ang ginagawa ng bata, nagdo-drawing din sa nung Pacman. So, dapat hindi. Para lang matandaan niya na ang kinakain ay yung mas malaking bilang. Ayan, o kakainin yung mas malaking bilang. Tapos, tutusukin yung maliit na bilang. Yan, para matandaan, ito, yung mas kaunti na simbolo, ito'y laging nakatutok. Ito ha, itong pantusok na ito, lagi yan nakatutok dito sa kaliwa. Yun yung mas kaunti. Kapag ikaw ay gagamit ng mas kaunti, yung pantusok ay laging nakapwesto sa kaliwa. At yung naman bibig ay nakapwesto doon sa, itong bibig na to, ay lagi nakapwesto doon sa kanan. Yun yung simbolong tinatawag na mas kaunti, in English, less than. Yun ay sa pagbasa, ha? 7 ay mas kaunti sa 11. Ito naman yung simbolong mas marami o greater than. Ang ating mga bilang ay 26 at 11. Alin ba sa dalawang number ang mas malaki, mas marami? Ang mas marami natin ay itong 26. Ngayon, dito nakaharap ang ating bibig. Bibig ng ating simbolong mas marami. Sabi ko nga, di ba, ihaharap doon sa mas marami ang ating bibig ng simbolo. Yan, dinodrawingan ko talaga to yung ganito. Pero, ikaw, wag mong dodrawingan ha. Para lang mas matandaan mo kung saan ihaharap yung bibig nung simbolo. Paano ito babasahin? Ang 26 ay mas malaki, mas marami kaysa sa 11. Ulitin natin. Ang 26 ay mas marami kaysa sa 11. So, ganun lang kasimple kung paano gagamitin ang simbolong mas marami o greater than. Sa English, kung atin itong babasahin, 26 is greater than 19. Ganun lang kasimple. Paano naman ang simbolong magkapareho o equal? Halimbawa natin, ang number 30 at number 30. Magkaiba ba sila? Meron bang mas malaki? Meron mas maliit? Mas marami at mas kaunti? Wala, di ba? Dahil magkapareho ito, gagamit tayo ng simbolong magkapareho o equal. Paano natin ito babasahin? 30, ang 30 ay kapareho ng 30. 30 is equal to 30. Di ba? Napakasimple lang. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Puna ng kahon ng wastong simbolo, mas marami, mas kaunti, at magkapareho. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito ay isusulat mo ha, yung number at saka yung box. Hindi pwedeng sagot lang dito. Paano? Diba, yung turo ni teacher, iharap mo sa mas marami ang bibig. Okay? Iharap mo sa mas marami ang bibig. Kung walang mas marami, walang mas kaunti, ibig sabihin, pareho lang yun. Gagamit ng equal sign. Maliwanag? Sa letter A, meron tayong bilang na 12 at saka 15. Sa letter B, 15, 15. Okay? Mas maganda kung after nasagutan mo ito, ay basahin mo. Ha? Babasahin mo yung iyong sagot.
Mula dun sa number sa kaliwa, papunta dun sa number sa kanan. Tandaan, ito yun, oh. Yung mas marami. Naku, hindi kita. Ito, black tayo. Ito yung mas marami. Ito yung mas kaunti. At magkapareho. Okay? Sa pagbasa yan mamaya, ha? Pagka nasagutan mo na. Ito naman ang letter C at letter D. Sa letter C, meron tayong mga bilang na 25 at 31. At sa letter D naman, 46 at 42. Iharap sa mas malaki ang bibig. Okay? Yun yung clue. Tapos, babasahin mo, ha? Pagkatapos mong sagutan, basahin mo ito. Sa paghahambing ng mga bilang mula 1 hanggang 100 ay ginagamit ang mga simbolong mas marami. Okay. Walang ating yan. Mas marami. Mas kaunti. Ito yung mas kaunti natin. At magkapareho. Kung magkapareho yung bilang. Ito yung halimbawa natin. Mayroon tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6 na lapis at 1, 2, 3. Tatlong pangkulay o Crayola. Sa ating simbolo, ang ginamit ay mas marami sapagkat ang 6 ay mas marami kaysa sa 3. Kung mapapansin niyo, ayan o, yung bibig ay nakaharap doon sa mas marami. Buburahin ni teacher yan. Baka mag-drawing ka rin eh. O, ayan. Diba? Next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagkumparahin mo ang dami ng lapis sa Crayola. Sagutan ng mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito na yung mga tanong. Sagot lang ang ilalagay mo sa iyong notebook. Number 1. Ilan ang lapis? Huwag kayong mag-alala dahil inilagay ko dito yung inyong titingnan para masagot nyo ang mga tanong na ito. Ilan ang lapis? Number 2, kanina di ba binilang ko na yon. Ilan ang Crayola? Number 3, kumpletuhin ito. Ang lapis ay kaysa sa Crayola. Ito ba ay mas marami, mas kaunti, o kapareho? At sa number 4, ano ang angkop na simbolong dapat gamitin? Kitang-kita naman, di ba? Nandun na mismo. Ano ang simbolong angkop na gamitin? Okay na? I-post mo na lang kung nagsasagot ka pa. Ayan, magpa-practice tayo gamit ang mga simbolong mas marami, mas marami, mas kaunti, at kapareho o magkapareho. Halimbawang may mga bilang tayong 24 at 14. Ano ang tamang simbolong dapat gamitin para dito? Nasaan ba ang mas marami? Yun agad ang tanong. Nasaan ang mas marami? Alin? Itong 24. Tama. Dahil ang 24 ang mas marami, doon natin iharap ang ating bibig ng simbolo. So, ayan. Kung babasahin natin, ang 24 ay mas marami kaysa sa 14. O, diba ganun lang kadali? Punta tayo sa sumunod. Paano kung may bilang naman tayong 60? Ulitin ko, 60 at 70. Saan ang mas marami? Sagot? Itong 70. Iharap natin sa 70 ang bibig. Kung babasahin natin ito, dahil nandito sa kanan ang mas marami, basahin natin ang tama. Ang 60 ay mas kaunti kaysa 70. Kasi nga, di ba, nandito sa kanan ang ating mas marami. Kaya ang 60 ay mas kaunti kaysa sa 70. Sumunod na bilang, 71 at 58. Nasaan ang mas marami? Iharap natin ang bibig sa mas marami. Ang sagot, ang 71.
Ang 71 ay mas marami kaysa sa 58. Nawala ang ating bibig. Nawala ang simbolo. Ayan. Ang 71 ay mas marami kaysa sa 58. Tama ba mga sagot mo? O last number na tayo. Kung meron tayong 42, ayan, 42. Anong dapat gamitin na simbolo? Kung makikita nyo dito sa kanan natin, ito ay yung pinag-aralan nating renaming. O, di ba? Ginamit nating halimbawa. Anong sagot? Sigurado ka na sa sagot mo? Sige, tingnan natin kung tama yan. Ang tamang simbolo ay magkapareho. Tama ba? Tama sagot mo? Very good. Bakit magkapareho? Dahil ang 42 ay maaaring isulat sa value na 10 ang 40 at 2. Kaya pareho lang yan. Tama sagot mo? Dahil tama lahat ang sagot mo, bibigyan kita ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede na tayo sa susunod na activity. Sa paghahambing ng mga bilang, nalalaman kung alin ang mas marami, mas kaunti, o magkapareho na bilang. Ito ay ginagamitan ng simbolo na mas marami kung mas marami yung bilang na nandito sa kaliwa. Mas kaunti naman kung ang nandito sa kaliwang bilang ay mas kaunti. At kapareho kung pareho naman ang dalawang bilang. Tandaan, sa pagbasa ng bilang, laging nauuna ang bilang na nasa kaliwa bago itong nasa kanan. Ulitin ko, sa pagbasa ng bilang, laging nauuna ang nasa kaliwa bago ang nasa kanan. Pagkatuto, bilang 4. Piliin ang tamang bilang sa loob ng panaklong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Dito tayo pipili ng sagot. Yan. Okay, yung nandito sa loob ng panaklong sa bawat bilang. Lalagyan natin ang guhit para mas malinaw na yun yung katapat. Burahin ko lang muna ito. Okay. Lagyan natin ang guhit. 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 Tuwid na tuwid ang guhit ni teacher, Okay, simulan na natin. Ang 15, letter A tayo letter A. Ang 15 ay mas kaunti sa. Ang 15 daw ay mas kaunti saan? Sa 45 ba o sa 5? Tandaan, yung 15 ang mas kaunti Ang 15 ay mas kaunti sa. Alin dito sa dalawa? Ito ba sa 45 ba o sa 5? Letter B. Ang 88 ay mas marami kaysa sa 77 ba o sa 88? Ang 88 ay mas marami sa. Ako, pati yung manok sumasagot din. Letter C. Ang 54 ay kapareho. Alin dito yung kapareho ng 54? Ito bang 54 o 64? At sa letter D, ang 70 ay mas kaunti. Saan? Mas kaunti daw yung 70. O, tama na yung sagot ng manok. 71 ba o 70? At sa letter E, ang 39 ay mas kaunti. Alin dito? Sa 49 ba o sa 29? Mas kaunti ang 39. Perfect na yung manok. Okay na tayo? Gawain sa pagkatuto bilang 5. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Ang 27 ay kapareho ng, alin dito ang kapareho ng 27? Ito bang A, ito bang B, o itong letter C? Number 2. Ang 89 ay sa
10. A. Mas marami. B. Mas kaunti. C. Magkapareho. 89 daw ha. Ang 89 ay sa 10. Number 3. Aling simbolo ang angkop sa pangungusap na 75 ay mas marami sa 60? Ito bang letter A, ito bang letter B, o letter C? Kung isusulat natin yan, ito daw, 75 ay, alin ang dapat na gamitin? Alin sa simbolo? A, B, o C? Number 4. Anong simbolo ang angkop sa kahon? Ito daw. Ano ang dapat gamitin? 55 at 55. Alin dito? Ito bang A, ito bang B, o itong C? Anong dapat na simbolo? At number 5, ang 78 ay mas marami sa. Ang 78 ay mas marami kaysa sa anong number? Ito bang nasa letter A, letter B, o letter C? Ayan, tapos na tayo sa ating aralin para sa ika-7 linggo. Sana ay naipaliwanag ng mabuti ni teacher ang mga activities at mas naunawaan mo ang mga lesson. Thank you for watching. Good luck. See you in my next video. Goodbye. Happy teaching, everyone.